Eto na nga yung kadugtong sa pagpapaayos sa aming bahay. Ang pangit naman kasi kapag hindi natin to tinapos. At sa ngayong araw ay matatapos na nga ito. Hindi ko nga nabidyohan ng buo dahil nga ako ay umalis at bumili ng ulam sa mga oras na yan. At ito na nga yung naabutan ko, ay nagmimix na yung bayaw ko ng bato at saka ng balas at nilagyan ng semento. At ito na nga pala yung naumpisahan nila dito. At maya maya nga lang dumating din yung bunsong kapatid namin para tumulong. Mas mabilis kasi itong matapos kapag madami yung gumagawa. Nagulat nga ako kasi sobrang bilis nila gumawa. Tignan nyo guys, nakakalahati na sila. Iba talaga yung gumagawa kapag expert na, ay di wala ka ng problema. Kahit nga tignan lang nila yan, alam na nila kung ano yung susunod na gagawin nila. At ang bayaw ko nga din yan ang gumawa sa bahay namin noon. At ngayon, siya din naman yung magre-repair ng bahay namin. Grabe, kapag nagpapagawa ka talaga ng bahay, hindi mo talaga maiwasan yung mga gastos. Sakit talaga sa ulo. Kaya nga nagpapasalamat kami dito sa aking bayaw kasi tinatanong muna namin siya kung ano yung mga bibilhin. Kasi na-estimate niya na lahat kung magkano o ano yung mga bibilhin. Syempre, mas pabor din sa amin yon para malaman namin kung kasya ba yung budget. Hindi kasi pwede na bibili lang tayo ng kung ano-ano tapos hindi man lang magagamit, kaya sayang yung pera. At ito nga pala yung ulam na binili natin kanina at si nanay na nga pala nito nagluto. Paluto na nga yan sa mga oras na yan, kaya ito guys, kakain na muna kami. Manok at gulay na nga lang yung binili ko para may sabaw kami. Ang dami ko palang kanin pero hindi ko naman yan naubos. At ito na nga guys, nagpahinga lang sa saglit at nagumpisa na sila. O diba, ang bilis lang, tapos sa kabila. At dito na nga ako nakapag-video sa kabila kasi hindi ko nga doon na video. Ang dami ko din kasing ginagawa sa mga oras na yan kasi naman ako lang naman yung pwedeng mapag-utusan sa mga oras na yan, kaya hindi ako hindi ako nakapag-video. Grabe, feeling ko ang tamlay ko ngayon. Naiinis kasi ako sa mga manok ni tata. Nakailang ulit na kaya ako sa pag-voice over. Narinig yun? Malaki pa talaga sa boses ko yung tiktilaok nila. By the way, tapos na nga pala sila dito. At nag-transfer na nga sila dito sa kabila para matapos din nila. Nagpapasalamat nga kami dito sa bunsong kapatid namin dahil wala siyang pasok. Kaya pumunta siya dito para makatulong. Ang dami pa nga pwedeng ayusin dyan sa bahay. Pero ayan lang muna yung inuna kasi mas kailangan na talagang palitan. Sa susunod naman ulit kapag may budget na tayo. Kailangan kasi may pera tayo na ipon para magpaayos sa bahay kasi hindi naman pwede na magpapaayos tayo tapos may bibilin, wala na tayong pera para ibili. Minsan kasi may kailangan pang bilhin, paano na lang kung kulang yung budget mo, di na-stop yung pagpagawa ng bahay mo. Kaya kapag nagpapagawa ka ng bahay o may balak kang pagawa ng bahay, kailangan mo talagang i-check muna yung savings mo. Kung kaya na ng bulsa mo. Natatawa nga ako dito kay Mana kasi binigyan niya yung asawa niya ng hollow block na hindi naman yan pwede. At ito na nga pala yung resulta ng pagpa-repair ng bahay namin. O diba, mas okay na to kaysa noong nakaraan. Mas matibay na at tatagal na talaga ito. Hindi na nga ito mabubutas at finishing na lang talaga ang kulang para mas maganda ang tignan. O paano ba yan? Hanggang dito nang muna. Bukas uli.